Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip na batay sa mga paniniwala at alamat tungkol sa mga nilalang ng gabi gaya ng mga aswang. Layunin nitong magbigay aliw, kilabot at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay pawang nagkataon lamang. Ang kwento ay hindi para sa mga bata at mahihina ang loob. Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok nakatira ang aming pamilya. Tahimik ang aming buhay, simple lamang, puno ng gawain sa bukid sa araw at pagtitipon-tipon sa gabi. Ako ang bunso sa 3 magkakapatid, at ang pinakamatanda sa amin ay si Ate Maritz. Siya ang masayahin, palakaibigan, at kilala ng lahat sa aming baryo bilang mabait at madaling lapitan. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang nagkaroon ng bagong kaibigan na hindi namin kilala. Isang hapon habang ako'y nagdidilig ng mga halaman, nakita kong may kasamang babae si Ate. Maputla ito, mahaba ang buhok na parang laging basang nakalugay, at matangos ang ilong. Hindi ko siya kilala at ni minsan ay hindi ko pa siya nakikitang dumadaan sa aming baryo. Nagtaka ako dahil bihira ang mga bagong mukha sa aming lugar, lalo na at ang bahay namin ay halos malapit na sa paanan ng bundok. Bunso, ito nga pala si Lira, masayang pagpapakilala ni Ate. Bagong kaibigan ko. Nakilala ko siya kahapon habang namimitas ako ng bayabas. Tahimik lamang akong tumango, ngunit agad kong napansin ang kakaibang tingin ng babae. Parang masyadong matalim ang kanyang mga mata, at ang ngiti niya ay hindi abot sa kanyang mga mata. May kung anong malamig na dumaloy sa aking likod. Habang nag-uusat sila ni Ate, napansin kong laging tumitingin si Lira sa paligid, para bang tinitiyak niyang walang ibang nakakarinig. Kapansin-pansin din na ang boses niya ay mahina, halos pabulong, at tuwing palubog na ang araw ay tila nagmamadali itong umalis. Kinagabihan, hindi ko maiwasang itanong kay Ate kung saan talaga nakatira ang bagong kaibigan niya. Sabi niya sa likod ng bundok daw. May maliit silang bahay doon. Napakunot ang noo ko. Sa aming baryo, ang likod ng bundok ay kilala bilang isang mapanganib na lugar, madilim, masukal, at may mga alamat ng mga kakaibang nilalang na naroon. Sigurado ka bang totoo ang bahay niya doon? Tanong ko. Naman. Mabait si Lira. Huwag kang ang nega. Napatahimik ako, ngunit may bumabagabag sa aking isip. Kung mabait at normal na tao si Lira, bakit kailanman ay hindi siya nakikita ng ibang taga-baryo? Kinabukasan, muli siyang bumisita. May dala siyang mga prutas na hindi ko kilala, malalaki, makikinis, at sobrang makintab na parang hinulma. Tuwang-tuwa si Ate at agad itong tinikman. Ngunit ako, nagdalawang isip. Ang lasa raw ay matamis, ngunit may kakaiba, halos nakaka-addict na pakiramdam. Habang tumatagal, lalong naging malapit si Ate kay Lira. Tuwing hapon, palaging naroon si Lira. Lagi silang nagkukwentuhan sa ilalim ng puno ng mangga, at minsan ay sabay pang naglalakad papunta sa gilid ng bundok. Hindi ko alam kung bakit, pero unti-unting gumagaan ang loob ni Ate sa kanya, samantalang ako na may lalong nakakaramdam ng kaba. Minsan, habang papalubog ang araw, napansin ko si Lira na nakatingin sa langit. Ang mga mata niya ay tila nag-iba ng anyo, nagiging mas mapula kapag tinatamaan ng huling sinag ng araw. Nang mapansin niyang pinagmamasdan ko siya, bigla siyang ngumiti at tumalikod. Doon ko naramdaman ang matinding kilabot, na parang may lihim ang kaibigan ni Ate na hindi pa namin alam. Mula nang dumating si Lira sa buhay ni Ate, nagsimula ring mangyari ang ilang bagay na hindi pangkaraniwan sa aming bahay at sa buong baryo. Noong una, akala ko ay nagkataon lamang, ngunit habang tumatagal, mas lalo kong napansin na may kakaibang kaugnayan ang lahat ng iyon sa pagdating ni Lira. Tuwing gabi, nagsimula ang mga manok namin na tila nababahala. Kung dati ay mahimbing silang natutulog sa kanilang kulungan, ngayon ay tila palaging may tinatahulan o may kinakatakutan. Ang mga aso ng kapitbahay ay ganun din, bigla na lang tatahol ng napakalakas, sabay-sabay, lalo na kapag madilim na at halos hating gabi na. Nakaugalian na naming mga taga-baryo na ituring itong masamang senyales. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng pagkalmot sa dingding. Unay akala ko'y dagalang o pusa, pero habang tumatagal, mas lumalakas ang tunog. Para bang may matatalim na kuko na dumadama sa kahoy ng dingding, pilit pumapasok. Nanginginig akong bumangon at sumilip sa bintana, ngunit wala akong nakita. Ang nakakatakot pa, nang magtangkang lumapit si nanay upang silipin kung ano yon, bigla na lang itong tumigil. Para bang alam ng nilalang na may nakikinig. Kinabukasan, dumating si Lira na parang walang nangyari.
May dala na naman siyang kakaibang prutas, at gaya ng dati, tuwang-tuwa si ate. Napansin ko na tuwing nandyan siya, hindi humuhuni ang mga ibon sa paligid. Tahimik ang paligid, na para bang lahat ng hayop ay nagtatago kapag malapit siya. Minsan, habang nagliligpit ako ng mga gamit sa kusina, napansin ko si Lira na parang nakikinig sa tibok ng dibdib ni ate habang sila'y nag-uusap. Nakatungo siya, nakatitig sa leg ni ate na parang may iniisip na hindi ko maipaliwanag. Nang mapansin niya ang tingin ko, bigla siyang tumawa ng marahan at sinabing, "Wala, ang kinis lang ng balat ng kapatid mo." Ngunit sa halip na papuri, may malamig akong nadamang pangingilabot. Isang gabi, habang pauwi si tatay galing sa bukid, may nasalubong siyang kakaibang nilalang. Sa kanyang kwento, parang tao raw ito, ngunit napakabilis tumakbo at nakayuko habang dumadaan. Nang sumilip siya sa liwanag ng buwan, napansin niyang mahaba ang mga kuko at tila humahalimuyak ng amoy na nabubulok na karne. Nang dumating si tatay sa bahay, galit at kaba ang bumalot sa kanya. "May mga kakaiba na sa paligid natin. Mag-ingat kayo," mahigpit niyang babala. Ngunit tila bingi si ate. Lalo pang sumisidhi ang pagkakaibigan nila ni Lira. Sa tuwing aalis si Lira bago magdilim, lagi itong nag-iwan ng pangako, "Bukas uli, magkikita tayo." Parang may mahigpit na pisi na humahatak kay ate palapit sa kanya. Hindi ko rin makakalimutan ang isang gabi nang muli kong marinig ang pagkalmot sa bubong. Ngayon, mas malakas na at parang may bumibigat sa bubong ng aming bahay. Parang may kung anong mabigat na hayop na naglalakad doon. Nang sumilip ako mula sa maliit na butas ng aming dingding, saglit kong nasilayan ang isang anino, hindi tao, hindi rin hayop. Parang may pakpak at parang may kumikislap na mapupulang mata. Pagkaraan ng ilang minuto, bumaba ito at narinig kong lumayo. Kinabukasan, dumating si Lira ng mas maaga kaysa dati. Ngunit napansin ko, may mga bahid ng putik at dahon sa laylayan ng kanyang damit, para bang galing siya sa bundok. Doon ko unti-unting napatunayan sa sarili ko, hindi karaniwang tao ang kaibigan ni ate. Habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na may kakaiba kay Lira. Pero kahit anong babala ang ibigay ko kay ate, hindi siya nakikinig. Kaya't isang araw, nagpa siya akong magtanong-tanong sa mga matatanda sa baryo, mga taong matagal nang nakatira sa paanan ng bundok at nakasaksi na ng maraming kakaibang pangyayari. Una kong nilapitan si Aling Iska, ang pinakamatandang babae sa baryo. Nakaupo siya sa bangko sa harap ng kanyang bahay, hawak-hawak ang rosaryo. Nang marinig niya ang tungkol kay Lira, bigla siyang natigilan at halos mabitawan ang hawak niyang krus. "Iho, mahina niyang bulong, iwasan mo ang kaibigan ng kapatid mo. May mga kwento tungkol sa mga taong nakatira sa likod ng bundok. Hindi sila basta tao." Nagpatuloy siya ng kwento. Ayon sa kanya, noon pa man ay may mga balitang may mga nilalang na nag-aanyong tao para makihalubilo sa mga taga-baryo. Madalas silang pumili ng kaibigan o kasamang malapit sa kanila, at unti-unti itong hinihiwalay sa sariling pamilya. Kapag tuluyang nakuha ang tiwala, sa kanila isinasama sa kanilang tirahan at doon na hindi na nakababalik. Dumagdag pa sa aking kaba ang kwento ni Lolo Piroy, isa sa matatandang magsasaka. Sabi niya, iwasan niyo ang bundok kapag dapit hapon. Doon naglalabasan ang mga aswang. Ang mga taong nakatira sa loob ng mga kuweba ay hindi basta-basta. May narinig akong mga iyak ng babae roon isang gabi, pero nang hanapin namin, wala kaming natagpuan. Ang sabi ng iba, mga kaluluwa raw iyon ng mga biktima ng aswang. Pag-uwi ko, agad kong ibinahagi ang lahat ng narinig ko kay ate. Ngunit imbes na matakot, natawa lang siya. "Bunso, puro pamahiin lang yan. Huwag kang maniwala sa mga chismis ng matatanda." Halos mag-iyak-iyak ako sa frustration, pero hindi ko na siya napilit. Kinabukasan, dumalaw si Lira. Habang nag-uusat sila sa may bakuran, napansin kong dumaan si Aling Iska. Biglang nagbago ang mukha ni Lira, mula sa ngiti, bigla itong nanlabo at tila nagalit. Hindi siya tumingin kay Aling Iska, bagkus ay nagmamadali itong umalis. Nang makalayo na siya, lumapit si Aling Iska sa amin at mahigpit na sinabi, "Huwag niyong pagkakatiwalaan ang babaeng yon. May dala siyang dilim." Pero gaya ng dati, hindi pa rin naniwala si ate. Lalo pa nga siyang nagalit sa akin at sa mga matatanda. "Ayoko na kayong pakinggan. Kaibigan ko si Lira at mabuti siyang tao. Hindi siya tulad ng iniisip niyo." Mas lalo akong kinabahan. Kapansin-pansin kasi na habang lumilipas ang mga araw, nagiging mapag-isa si ate.
Kung dati ay madalas siyang nakikipagkwentuhan sa kapitbahay o tumutulong kay nanay sa kusina, ngayon ay mas gusto na niyang makasama si Lira. Dumating ang isang gabi na nagtipon ang ilang matatanda sa bahay namin. Napilitan na rin si tatay na makinig. Sabi ni Lolo Piroy, kung hindi natin pipigilan ang pagkakaibigan na yan, baka tuluyan ng makuha ang anak ninyo. Inirekomenda nilang maglagay ng bawang at asin sa paligid ng bahay, pati na rin ng mga palaspas sa pintuan. Ginawa ni nanay ang lahat ng iyon. Ngunit nang makita ni ate, lalo siyang nagalit. Ano to? Para bang pinapahiyan niyo si Lira? Hindi siya masamang tao. At muli siyang nagkulong sa kwarto. Sa loob ng aking puso, alam kong nagsisimula ng mabuo ang distansya sa pagitan namin at ni ate, isang distansyang pinapalalim ng kanyang misteryosang kaibigan. At sa likod ng lahat ng babala ng matatanda, may isang tanong akong hindi matanggal sa isip. Kung tama sila, gaano nakalalim ang pagkakasangkot ni ate sa dilim na dala ni Lira? Dumating ang araw na hindi ko na kayang tiisin ang pag-aalala ko kay ate. Lalo na't napansin kong mas lumalayo siya sa amin. Kung dati lagi siyang masigla, ngayon ay madalas siyang tahimik, malalim ang iniisip, at kapag tinatanong namin kung saan siya pupunta, palaging sagot niya'y, makikipagkita lang ako kay Lira. Isang gabi, nagpa siya akong sundan si ate at ang kanyang kaibigan. Hindi ko sinabi kina nanay at tatay, ako lang ang nagdala ng lampara at maliit na bulok bilang proteksyon. Nagsimula silang maglakad bandang dapit hapon, patungo sa daan papuntang bundok. Mula sa malayo, sinundan ko sila ng dahan-dahan. Habang papalapit kami sa paanan ng bundok, napansin kong lumalalim ang dilim kahit hindi pa hating gabi. Para bang mas mabilis bumaba ang gabi sa lugar na yon. Narating nila ang isang makitid na daan na paboritong iwasan ng mga taga-baryo. Madalas kasing ikwento ng matatanda na may mga nilalang na nagpapakita roon, mga naglalakad na anino, mga matang nagmamasid mula sa kakahuyan. Ngunit kahit takot na takot ako, nagpatuloy pa rin ako sa pagsunod. Pagkaraan ng halos kalahating oras, narating nila ang isang malawak na bahagi ng kabubatan. Doon ko nakita ang isang kuweba na natatakpan ng mga malalaking bato at makakapal na damo. Doon sila pumasok. Saglit akong naghintay bago ako lumapit, at nang sumilip ako sa loob, muntik na akong mapasigaw sa nakita ko. Sa loob ng kuweba, may mga nakasabit na tuyong balat ng hayop, tila mga kambing at manok na kinatay. May mga mangkok na puno ng dugo na nakapatong sa mga bato, at may mga kakaibang simbolo na nakaukit sa pader. Ang amoy ng nabubulok na karne at dugo ay napakalakas, halos masuka ako. Nakita ko si Lira na nakatayo sa gitna, at tila may sinisimulan siyang ritual. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng apoy ng sulo, at para bang hindi na siya tao sa mga oras na yon. Ang kanyang mga kuko'y humaba at ang ngiti niya ay nagbunyag ng mahahabang pangil. Si ate ay nakaupo sa gilid, parang wala sa sarili. Tahimik lang siyang nakamasid kay Lira, at may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Para bang nahihipnotismo siya. Marsoon, darating na ang oras, narinig kong bulong ni Lira. Kapag handa ka na, isasama kita. Doon, hindi ka na manghihina, hindi ka natatanda, hindi ka na masasaktan. Halos manlamig ang buong katawan ko. Gusto kong sumugod at hilahin si ate, pero natakot akong makita nila ako. Kaya't dahan-dahan akong umatras, halos pigilan ang sariling hininga. Habang pabalik ako sa daan, narinig ko ang mga pakpak na dumadampi sa hangin. Nang lingunin ko, saglit kong nasilayan si Lira na tila nakalutang, ang kanyang likod ay may umuusbong na pakpak na parang sa isang malaking paniki. At kasabay nito'y isang halakhak na tumagos sa aking tenga, halakhak na hindi na tao. Pag-uwi ko sa bahay, nanginginig akong ikinwento kay nanay at tatay ang lahat ng nakita ko. Ngunit imbes na agad silang maniwala, sinabihan nila akong baka guni-guni lang dahil sa takot. Pero sa mga mata ni tatay, nakita kong may kaba rin siya. Alam niyang hindi ako nagsisinungaling. Mula noong gabing iyon, mas lalo akong naging determinado na bantayan si ate. Ngunit ang tanong, paano ko siya maililigtas kung siya mismo'y hindi na naniniwala na nasa panganib siya? Simula nang makita ko ang lihim na pinagtataguan ni Lira sa kuweba, mas naging malinaw sa akin na hindi na ordinaryo ang sitwasyon ni ate. Ngunit ang mas nakakatakot, unti-unti ko ring nakikita ang pagbabago sa kanya. Noong una, simpleng pagbabago lang, madalas na antukin sa umaga, hirap bumangon kahit dati na may maaga siyang gumigising para tumulong sa bukid. Habang lumilipas ang mga araw, napansin kong bumabagal ang kanyang pagtugon sa amin, para bang laging wala sa sarili.
Mas madalas din siyang nakatingin sa kawalan, na para bang may iniisip o may tinig na dinig siya na hindi namin maririnig. Minsan, habang kumakain kami ng hapunan, napansin kong hindi na niya gaanong kinakain ang mga normal na ulam. Parang wala na siyang gana sa kanin at gulay, at kahit karne, pinipili niyang hindi kainin. Pero nang minsang may nilutong tinolang manok si nanay, nakita ko si ate na tila sabik na sabik sa sabaw, pero hindi sa karne, kundi sa dugo na dumidikit sa mga buto. Ininom niya iyon na parang napakasarap, at nang mapansin niyang nakatingin ako, nagkunwari siyang natawa. Nagustuhan ko lang, bunso. Wala yon. Pero ramdam kong may kakaiba. Bukod pa rito, ang kanyang balat ay tila mas kumikinis at nagiging maputla, na para bang nawawala ang kulay nito. Ang kanyang mga matay lumalalim, at minsan ay parang may mapulang anino kapag tinatamaan ng ilaw ng lampara. Pinakakinilabutan ako ng isang gabi, na alimpungatan ako sa kaluskos mula sa silid ni ate. Dahan-dahan kong sinilip ang pintuan, at doon ko siya nakitang nakaupo sa kama, nakatalikod. Nakatingala siya sa bintana at tila humuhuni ng kakaibang awit na hindi ko maintindihan. At sa kanyang balikat, saglit kong nasilayan ang marka, parang kagat, malalim, at kulay itim na parang sugat na hindi gumagaling. Nang kinaumagahan, tinanong ko siya tungkol dito, ngunit agad niyang itinakip ang kanyang damit at sinabing, "Huwag kang makialam, bunso. Hindi mo naintindihan." May galit sa kanyang boses, galit na hindi ko pa narinig sa kanya noon. Maging sina nanay at tatay ay napapansin na rin ang kakaibang pagbabago. Ngunit tuwing sinusubukan nilang kausapin si ate, laging si Lira ang ipinagtatanggol niya. Mabait siya. Siya lang ang nakakaintindi sa akin, lagi niyang sagot. Halos masaktan na ang loob ni nanay sa mga salitang iyon, lalo't parang nawawala na ang dating malasakit ni ate sa pamilya. Dumating ang gabi na nakakita ako ng pinakamatinding ebidensya. Habang naglalakad ako pa uwi mula sa poso, narinig ko ang tila pag-uusap ni na ate at Lira sa likod ng bahay. Hindi nila alam na naroon ako. "Ate, handa ka na ba?" Malamyos na tinig ni Lira. "Hindi pa siguro pero gusto kong maranasan ang lahat ng ipinangako mo. Huwag kang matakot. Hindi ka na muling magiging mahina. Hindi ka na masasaktan ng kahit sino." Pagkatapos noon, narinig ko ang tunog ng matatalim na kuko na dumadama sa balat. Nang sumilip ako, nakita kong muling kinagat ni Lira ang balikat ni ate, at imbes na masaktan, tila ba nasasarapan pa siya. Naramdaman ko ang malamig na pawis na dumaloy sa aking batok, hindi ko na maitatanggi, unti-unti nang nagiging isa si ate sa kanila. Doon ko napagtanto, kung hindi ko agad kikilos, baka tuluyan na siyang mawala sa amin. Dumating ang gabing pinakakinatatakutan ko. Mula pa sa araw na yon, ramdam kong may mabigat na mangyayari. Tahimik ang buong baryo, pero ang katahimikang iyon ay may kasamang kabang hindi ko maipaliwanag. Ang mga aso ay walang tigil sa pagtahol, at ang mga manok ay tila nag-aalboroto sa kanilang kulungan. Pagdating ng hating gabi, bigla kong napansin na wala si ate sa kanyang silid. Agad akong tumakbo sa kusina at nagulat akong bukas ang likod na pinto. Naiwan itong nakalaylay at tila minadaling isara, ngunit hindi na isara ng tuluyan. Nang silipin ko sa labas, nakita ko ang mga yapak na papunta sa direksyon ng bundok. "Nanay! Tatay!" Wala si ate, sigaw ko habang nanginginig. Agad na bumangon si tatay at sinundan ang bakas ng paa. Sumama na rin ako, kahit nanginginig ang tuhod ko sa takot. Habang palapit kami sa paanan ng bundok, mas lalong naging kakaiba ang paligid. Walang ingay ng kuliglig, walang huni ng ibon, pawang kaluskos lamang ng tuyong dahon at malamig na hangin ang naririnig namin. Sa malayo, nakarinig kami ng mga tinig na hindi maipaliwanag. Parang halakhak na malalim at tunog ng iyak na sabay-sabay. Diyos ko, mahina kong bulong. Bigla naming narinig ang malakas na sigaw ni ate, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa tila pagkahibang na tawa. Sinundan namin ang tunog at mula sa gilid ng mga puno, nasilayan namin siya, kasama si Lira. Magkahawak kamay silang naglalakad paakyat ng bundok, at sa ibabaw nila'y may mga aninong lumilipad. Hindi iyon mga ibon. Masyadong malalaki, may pakpak na parang paniki, at mga matang kumikislap sa dilim. "Tatay, ano yon?" Halos mag-iyak-iyak kong tanong. Mga aswang, mahina niyang sagot, sabay hawak sa aking braso. Lalo kaming nagkubli nang makita naming tumigil sila sa isang malapad na bahagi ng bundok. Doon, may mga ilaw ng sulo at mga kakaibang simbolo sa lupa. Parang may ginagawang ritual. Si Lira ay nasa gitna, at si ate ay nakaupo, tila wala na sa sariling mundo.
Narinig naming nagsimula silang umawit ng isang kakaibang himig. Malamig at nakakatindig balahibo. Sa bawat salita, naramdaman kong mas lumalakas ang hangin at mas tumitindi ang amoy ng dugo sa paligid. Paglingon ko sa paligid, may iba pang mga nilalang na lumitaw mula sa kadiliman. Mga aninong nakayuko, mahahaba ang mga kuko, at ang iba'y may mga mata na kulay dilaw na parang gutom na aso. Nakapalibot sila sa ritual at lahat ay nakatingin kay ate. Nang marinig kong sinabi ni Lyra, "Ngayon, sisimulan na natin," halos mabitawan ko ang lampara sa aking kamay. Bigla kaming nakarinig ng matinis na alulong mula sa di kalayuan. Ang mga aso sa baryo ay sabay-sabay na umalulong, parang may ipinapaabot na babala. At kasabay noon, parang dumoble ang galit ng mga aswang. Ang mga pakpak ay nag-ugong sa hangin at ang kanilang mga mata ay lalo pang nagliwanag. Hinawakan ako ni tatay at bumulong, "Hindi na tayo ligtas dito. Kailangan nating humingi ng tulong." Ngunit bago pa kami makagalaw, napatingin si Lyra sa direksyon namin. Ang kanyang mga mata ay nagninga sa pula, at sa loob ng ilang segundo, ramdam kong nakita niya kami. May nanonood, malamig niyang tinig na halos umalingaw-ngaw sa paligid. Doon ko naramdaman ang pinakamatinding takot sa buong buhay ko. Alam kong hindi na ito basta kwento ng matatanda, totoo ang lahat ng kinatatakutan namin. At ngayong mismong buhay ni ate ang nakataya, wala kaming pagpipilian kundi lumaban. Nang mahuli kami ng tingin ni Lyra, halos manlumo ako sa kaba. Ang mga mata niyang kumikislap sa pula ay tila tumatagos sa aming pagkatao. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ni tatay habang hinahawakan niya ako. Ngunit bago pa makalapit ang mga nilalang na nakapaligid, bigla kaming sinalubong ng 3 kalalakihan mula sa baryo, mga kapitbahay naming matagal nang nagbabantay sa mga kakaibang kaganapan. May dala silang mga sulo, bawang, at malalaking itak. "Hindi kayo nag-iisa," bulong ni Mang Ando, isa sa mga pinakamatapang na magsasaka. Matagal na naming minamanmanan ang mga to, nagtago kami sa likod ng malalaking bato, habang nakatunghay sa ginagawang ritual. Sa gitna, naroon si ate, nakatali ang kanyang mga kamay gamit ang tila hibla ng halaman, ngunit imbes na takot, may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Para bang handa siyang sumama sa kanila. Mabilis na nagplano ang mga matatanda. Kapag nagsimula na ang dasal nila, magiging abala sila. "Doon tayo susugod. Siguraduhin yung tamaan ng pinuno," bulong ni Mang Ando, sabay turo kay Lyra. At nagsimula nga ang kanilang ritual. Ang mga aswang ay sabay-sabay na naglalabas ng kakaibang tunog, parang huni ng hayop na naghahalo sa tinig ng tao. Lalong lumamig ang paligid, at ang apoy ng mga sulo ay tila lumiliit. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik. Sabay-sabay kaming lumabas mula sa aming pinagtataguan, dala ang mga sulo at bawang. "Sa ngalan ng Diyos, lumayas kayo," sigaw ni tatay. Nagkagulo ang buong lugar. Ang mga aswang ay nagsitakbo at nagsiliparan. Ang ilan ay nasunog sa apoy ng mga sulo, habang ang iba na may umurong ng mahampas ng bawang at asin. Si Mang Ando at ang kanyang mga kasama ay nakipaglaban gamit ang kanilang mga itak, pilit tinataboy ang mga lumalapit. Si Lyra, sa kabilang banda, ay hindi agad umatras. Bagkus, humakbang siya palapit, nakakunot ang noo at nakangisi. "Mga hangal, hindi niyo siya maililigtas." Agad siyang sumugod kay tatay, ngunit nasalag ito ng kapwa magsasaka. Tinamaan siya ng apoy ng sulo sa kanyang braso, at agad itong nag-iwan ng paso. Napasigaw siya ng malakas, halakhak na biglang naputol ng matinding galit. Samantala, ako'y agad na tumakbo papunta kay ate. Halika na. Kailangan nating umalis," pilit kong pag-iyak. Ngunit imbes na sumama, bigla siyang humigpit ang tali at tumingin sa akin. Ang mga mata niya'y may halong lungkot at pagkalito. "Bunso, hindi mo naintindihan. Malakas ako kapag kasama siya." Hindi ko na gustong bumalik sa dati, mahina niyang sagot. Nang marinig ko yon, halos madurog ang puso ko. Ngunit hindi ako sumuko. Kinuha ko ang asin mula sa bulsa at sabay itinapon sa hiblang nakatali sa kanyang kamay. Bigla itong natunaw at agad kong hinila si ate palayo. Galit na galit si Lyra nang makita yon. Hindi niyo siya madadala, sabay pakpak ng kanyang mga pakpak na parang paniki. Lumipad siya palapit, handang dukutin si ate mula sa aking bisig. Ngunit si tatay, gamit ang hawak na sulo, agad na humarang at itinulak siya. Sumabog ang init ng apoy sa kanyang katawan, at saglit siyang umatras, sumisigaw ng malakas na parang hayop na nasusugatan. Sa sandaling iyon, ginamit namin ang pagkakataon upang makatakas.
Nagtuloy kami sa daan pabalik sa baryo, habang ang mga natitirang aswang ay pinipigilan ng mga matatanda. Ang sigawan at alulong ay umalingaw-ngaw sa buong bundok, at kahit nakatakas kami, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Sa likod ko, ramdam ko ang titig ni Lyra, puno ng pangako ng paghihiganti. Pagkarating namin sa baryo, hinal na hinal kami ni ate, habang nakayakap siya sa akin na parang ayaw na akong pakawalan. Si tatay at ang mga matatanda ay dumating makalipas ang ilang minuto, sugatan ngunit ligtas. Ang mga mukha nila'y punang pagod at galit, subalit may bahid ng ginhawa dahil nakaligtas kami. Ngunit si ate ibang-iba na. Tahimik lang siyang nakaupo sa gilid, nakatitig sa kawalan, para bang ang isip niya'y naiwan pa rin sa bundok. Ilang beses ko siyang tinawag, ngunit sagot niya'y mahihinang salita. Bunso, hindi pa tapos. Babalikan niya ako. Kinabahan ako. Kahit nakatakas kami, ramdam kong may koneksyon pa rin siya kay Lyra. Parang may tali pa ring hindi maputol sa kanilang dalawa. Sa bawat gabing sumunod, si ate ay bigla na lamang nagigising sa kalagitnaan ng tulog, pawisan, umiiyak, at nagsisigaw ng, "Huwag mo akong iwan, Lyra." Minsan pa nga, nahuli ko siyang palihim na nakatitig sa bintana, nakangiti, parang may kausap sa dilim. Nang lapitan ko, agad niyang isinara ang bintana at nagkunwaring wala siyang ginagawa. Pero alam kong hindi iyon simpleng imahinasyon. Samantala, ang mga matatanda sa baryo ay nagtipon-tipon. Nagdesisyon silang palakasin ang pagbabantay dahil ayon kay Mang Ando, hindi titigil ang mga nilalang na yon. Lalo na't may pinili na silang biktima. Kaya't bawat gabi, naglalagay sila ng bawang, asin, at mga anting-anting sa paligid ng aming bahay. Kahit papaano, nakatulong iyon para pansamantalang mapawi ang takot. Ngunit sa puso ko, alam kong hindi iyon sapat para pigilan si Lyra. Hanggang isang gabi bigla na lang nawala si ate. Pagkagising ko, wala siya sa kanyang higaan. Nakasara ang lahat ng pinto at bintana, pero wala siya roon. Naiwan lang ang kanyang kwintas sa ibabaw ng unan, isang kwintas na ibinigay ni Lyra sa kanya noong una silang magtagpo. Nabunutan ako ng hininga at halos mahulog ang katawan ko sa kaba. "Tay! Wala si ate," sigaw ko. Agad na bumangon si tatay at sinuyod namin ang buong baryo. Gamit ang mga sulo, naglibot kami sa paligid, sumisigaw ng kanyang pangalan. Paulit-ulit kong tawag, ngunit tanging alulong ng aso at huni ng mga kuliglig ang sagot. Kinabukasan, isang grupo ng magsasaka ang nakakita ng mga yapak papunta sa kagubatan, maliit, babae, at tiyak na kay ate. Ngunit ang mas nakakatakot, katabi ng mga yapak niya ay may malalaking bakas ng hayop tila paa ng paniki o ng nilalang na hindi tao. Sinundo siya, malungkot na sabi ni Mang Ando. At baka hindi na siya bumalik. Halos bumigay ang tuhod ko sa narinig. Pumiyok ang boses ko habang sumagot, hindi babalik siya. Kukunin natin siya. Ngunit kahit si tatay ay hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Para bang alam niyang mas malalim na ang pagkakaugat ng kapangyarihan ni Lyra sa buhay ng ate ko. Lumipas ang ilang linggo, hindi na namin siya muling nakita. Pero gabi-gabi, ramdam ko ang presensya niya. Minsan, may maririnig akong mahihinang katok sa aming bintana. Pag sumilip ako, wala namang tao. Minsan naman, naririnig ko ang pamilyar na boses ni ate, tinatawag ang pangalan ko mula sa dilim. Hanggang isang gabi na naginip ako. Nakita ko si ate sa gitna ng kagubatan, nakasuot ng puting damit, nakangiti. Bunso, huwag ka nang mag-alala. Masaya ako dito kasama ko siya. Sa tabi niya, nakatayo si Lyra, nakatingin diretsyo sa akin, at mumisi ng malamig. Pagkagising ko, nanginginig ako sa kaba. Hindi ko alam kung panaginip lang ba iyon o babala ng mas masamang darating. Ngunit ang isang bagay ay malinaw, si ate ay hindi na namin makakabalik ng buo. At si Lyra hindi pa tapos ang kanyang pakikitungo sa amin. 3.